First Corinthians chapter 3. At kagabi ay tayo mag-uusap about sins ng the Christian. Ito yung tatlong nagana at pangkaraniwang kasalanan sa gitna ng mga mananampalataya o mga naturingan Kristiyano. Ito pong kasalanan ito ay lagana at talagang pangkaraniwan bumasaksihan. O di ba? Sa gitna ng mga Kristiyano. So, hindi po ito yung adultery, hindi po ito yung pagkatay, hindi po ito yung pagtanakaw, hindi po ito yung nakikipag-away sa madalas, pero ito po yung evil. Ito po yung madumi. At ito pong mga kasalanan ito ay mahalaga na pa-identify ng Kristiyano at mahalaga po mantuhan natin paano natin po ito haharapin at susolusyonan. Sapagat ito po hindi ito yung pagpatay, pagdanakaw, pakipin, pero ito po yung maghahabit pa sa higit ng mas masamang pagkakasala kung hindi ito ma-address sa gitna ng churches. Kaya ang paksa natin ay about the three most common or prevalent sins among the Christian. Three most prevalent sins among the Christian. Panginoon, ako po yung pagkabayan sa mahalaga kong pag-uusapan. Dahil ng Diyos, wala akong magagawa kung wala ka. Dalahin ko po ang pagkapalan mo, dalahin ko po ang pangunguna mo, dalahin ko po ang kalakasan mo mabibigay, dalahin ko po ang wisdom, humility, teachable spirit sa gitna ng iyong mga anak, Panginoon, upang kanila pong intindihin, unawain, tanggapin ang iyong mga salita, at ito po ay maisagawa po namin, mai-apply po namin, na may takot, pagkapasakot, at kababaang loob sa iyong pong harapan. Bless your people, mighty Lord, at ang iyong kabangin ko, ito umaasa po lamang sa iyo, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, 1 Corinthians chapter 3, yes, three most prevalent or common, pangkaraniwan, pero lagana na kasalanan among the Christian. Now, 1 Corinthians chapter 3, sundan niyo po ako. Verse 1 to number 3, nandiyan kayo? Sabi, ready? And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Okay? Na kausap ni Pablo ay mga Kristiyano. Mga mananampalataya. Kaya po, ang paksa nito ulit ay hindi ito para sa mga unseen. Hindi ito para sa unseen, kundi ito po sa mga ligtas na. Ligtas. Okay? At hindi lamang basta na, kundi sila may church members. Amen, isa? Amen? Hindi basta ligtas, kundi member talaga ng church. At hindi basta church, kundi Bible Baptist Church. Now, ano kasalanan ito? Ano ito? So, verse number 1, tapos niyo, sino may Christian? Sino may Christian? Sino may saved? No? Pero tinawag siya ni Pablo na karnal. At ano pa? Okay? Babes in Christ. At sabi Pablo sa talatang 2, ano nyo? Ang sabi Pablo, I have fed you with milk. Okay, kayo pinakakain ko ng gatas, hindi ng karne. Sapagat magpahanggang sa ngayon, ay hindi nyo ito kaya. Number 3, tayo lahat. For ye are yet what? For ye are yet
karnal, sapagat magpahanggang sa ngayon ay karnal pa rin kayo. Hindi po? Narito po yung unang-unahin na laganap at pangkariyang makikita mo sa mga Kristiyano. Ano yan? Number one, immaturity. Ano yung number one kasalanan sa gitna ng mga Kristiyano? Immaturity. Alright? Now, ito po'y hindi maganda na makita sa mga Kristiyano. Okay, bakos, it is a tragedy to remain a spiritual infant. Okay? Hindi maganda makita ng isang Kristiyano na sa hinaba-haba ng panahon sa church ay hindi tumago, nanatiling sanggol sa pananampalataya. Alright? At sa tinilagtagan, patuloy pa rin gatas lang ang kaya niyang kainin. Hindi niya kayang kumain ng matigas. Alright? Now, television, we must make the transition. We must make the transition. Mahalaga talaga na may pagbabago sa isang Kristiyano habang tumatagal siya sa pananampalataya. Sapagat yun talaga ang nais ng Diyos na nakikita sa bawat isa sa atin. May changes, may pagbabago habang lumilipas sa mga araw, linggo at taon sa ating buhay. In Hebrews chapter 5, babalik tayo dito, sa unang dito, alright, ano yung pangunahin? Ano yung number one na laganap na kasalanan sa gitna ng Kristiyano? Ano yung number one? Immaturity. Immaturity. Okay? Bumibilang ng taon, pero hindi nagmamature. Immaturity. Now, Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Andiyan na kayo? Okay. Alright, tingin mo sa verse number 11. 11. Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, saying, ye are what? Dull of hearing. Nakita nyo? Maging sa mga Hebreo, meron pa rin. Okay. Maraming gustong ituro si Pablo, pero hindi niya maituro. Bakit? Sapagkat sabi ni Pablo, hanggang ngayon, ang kukupad ng inyong pampunawa. Nakita niyo po? Ang isang immature, makupad sa pampunawa. You follow me? Amen? Kahit maraming ulit pong pinagsasabihan, madalas gagawin pa rin. At bago makaintindi, ang tagal-tagal. Hindi mo makikita sa mature yun. Ang mature ng Kristiyano, minsan mong pagsabihan, nakikinig, natututo. Alright? Nakaranas ako na may tinutulong ako isang nanay. Yung anak ko maliit. Hingin ng pera. Hingin. Sabi nung nanay, mamaya na, huwag ka maingay, hindi ko usap ako. Aalis, balik na naman. Aalis, nagkukulit talaga. Nagkukulit ka rin. Mamaya na. Pero, ayaw makinig, hindi. What do you expect? Bata, di ba? Amen? Bata ka na, pero nakapahiya sa akin yung ina. Doon din sa Kristiyano na tumatagal ng panahon, na natiling immature, nakakahiya yun. Amen, Christian? Amen? Pero si Christian, dapat tayo as Christian, makadama tayo ng pagkakahiya. Kapag nakita mo sa iyong sarili na hindi ka nagmamature. Maliwanag ba? Mahalaga yung tinatawag na, kaya nga po lagi akong gumagamit ng yung term na magkaroon tayo ng self-evaluation. Diba lang, Gisan? Ikaw na ang sumukat sa iyong sarili. Sukatin mo sarili mo. Amen? Sukatin mo. Okay, nagmamature ka ba? Madali
Amen? Yan nga, kaya sabi ko, laganap ito. Kahit saan simbahan. Napasin mo, maging sa church, na mismo si Pablo pa, ang pastor. Amen? Amen? Mula Corinto hanggang sa church ng Hebreo, di ba? Ang sabi ulit ni Pablo, ang dami ko sana gustong ituro. Kasi mo, sa chapter 5, nandiyan kayo? O 11, ang sabi mo, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, saying ye are dull of hearing. Kasi niyo, sa Tagalog, nakita ko makupad ng pangunawa. Ano? Makupad ng pangunawa. Number 12, ay lahat. For the time, ye ought to be teachers. Kaya ba? Ye have need that one teach you again, which be the first principles or elementary. Pwede niyo ba yan? Tagalog ay, sa tinatagal ng panahon, dapat nakapagtuturo na din kayo. Okay po? Pero magpahanggang sa ngayon, kayo pa rin ang tinuturuan. At kailangan mo magtuturo. Alright? Ang malungkot is what? Sa haba ng panahon, anong klaseng turo pa rin ang kanilang tinuturo? Elementarya. Yung mga palimulang turo sa isang bagong mananampalataya. Amen? Bakit masamang magsugal? Bakit hindi dapat maglasing? Bakit masamang magmura? Parang ganun ba? Nakinig sa amin? Bakit mahalaga? Bakit dapat mag-church? Bakit dapat mag-tithe and offering? Nakinig sa akin? Yun ay elementary. Pang-elementarya yun. Diba namin? Ang pang-mature is what? Doctrine. Are you with me? Doctrine. The blood atonement, the substitution of Christ, the millennium kingdom, the rapture of the believers, yan yun, justification, regeneration, glorification, yan yun, hammer theology, yan yun, iba't ibang Christian. That's number 13. Can you put 13? For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness. For he is what? For he is a babe. Ino malungkot. Hindi ka gamit ang immature. Mahirap mo siya bigyan ng obligasyon. Mapapahiya ka o mag-disappoint ka. Binigyan mo ng obligasyon, tiwala ka, ba't mo naman hindi nagawa? Wala. Kasi kaya immaturity, timpa mo na rin. Okay. Now, in James chapter 1, in 1 Peter, in James 1:22, anong sabi ng Bible? Be ye doers of the word, and not hearers only. Alright? Ano ibig sabihin? We must learn what is truth and make application. We must learn what is truth and we must learn what truth is and make the application para mag-mature. Alamin mo yung katotohanan at ito i-apply mo. In 1 Peter 2:2, okay, tulad ng sanggol na bagong panganak, desire the sincere meal of the word that you may grow thereby. Okay? Continuous diet ng salita ng Diyos. Ano pa? Application. I-apply mo lahat ng natututuhan mo. Sapagat ang danger ng isang ng immaturity ay ipinakita naman sa Bible, di ba? Okay, ilang kailan, bakit meron away-away sa loob ng church? Kung bakit may division, kung bakit may mga pagkatawin ng galit. Para tayo rin sa immaturity. Immaturity. Okay? Kaya yun ang ating babantayan sa ating church. Tapos man yan, lumban man yan,
mahalaga, bantay natin ang mga tao natin, nagmamature ba sila? Amen? Amen? At yung mga tumatayo na teacher, tumatayo na preacher, mahalaga din. Okay? Mahalaga din. Okay. Na lumalago ka sa kaalaman, sa Bible knowledge, sa pagkakadahil pinapagit. Ang maipapakain mo sa mga nakikinig sa iyo ay yung umaapaw lamang sa iyo. Are you listening? Hindi uubra na mag-mature sa kaalaman ang tinuturo mo kapag ang kaalaman mo ay hanggang dito lang. Are you? Tapos yung isa ng Bible, okay? Yung pag-apaw ng Holy Spirit, doon lamang sila nakakainom. Amen? Kaya mahalaga talaga. Talaga, tayo natin yung ating Sunday school. Most of them is doctrine. Amen? Amen? Ang ating lesson for this week, I think, parang siguro mga 40 plus yun ng mga topic na umiikot-ikot yun. Mga apat na po yun. Alright, kasi ginagyan natin ng konting mga kalagdagan. Pero most of the time, gano'n lesson yun. Amen? Immaturity. Immaturity. Okay, so unang danger is what? Yung binanggit Pablo, division. Alright? Okay, division, heresy, okay, ano pa? Pagiging selfish, ha? Many believers after years of being a professing Christian are still so selfish. Okay, they are concerned about only those things that make them happy. Tahu niyo po daw? Maraming Kristiyano sa mga churches, no? Sa kabila ng maraming taon na magiging member ng church, ay nandun, makasarili pa rin. Makasarili, in a way na, ang laging lagi ay kung ano ang magpapaligaya sa kanya. Nakikinig sa akin? Ang isang Kristiyano na laging hanap sa pagpunta ng church ay kung ano lamang ang makapagpapaligaya sa kanya, nagpapakita ito ng what? Ano yun? Number 1? Immaturity. Ang hanap lagi ay kung ano ang magpapasa sa kanya. Kapag gano'n na siya, napakadali yung mahulog sa Diyos. Napakadali yung mahulog lagi sa mga wrong doctrine. Okay? Kaya ano kailangan? Okay, steady diet of hearing the word of what? God. And then what? Application. Anong gamot? Steady diet of what? The word of God and what? Application. Maging tagaganap ka ng salita, huwag kang tagapakinig lamang. Number 1? Dalaganap na kasalanan? Immaturity. Okay, na hindi ito basta-basta, sapagkat ibinaghahatid to even worse sins. Alright? At yung strife, envy, division, at banumuli, pagkahulog sa maling katuruan. Sa paghanap nila, yung masaya lang. Pangatlo, Genesis 5:7. Immaturity will lead to envy, strife, and division. Okay, pangalawa, nalagana. At pangkaraniwang makikita mo sa mga churches. Genesis 5:7. Alright, nandiyan na kayo? Ready? Galatians 5:7, ready ba sa? Yet he did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Maganda
maganda na sana ang takbo ninyo. Ano sumunod? Who? Kasi nga, who? Not what. Natin po? Who? Hindi what. Kundi ano? Who? Sino? Hindi yung ano. Sino ang nakahagdan sa inyo? Ha? O upang kayo huwag sumunod sa katotohanan. Alright? Ha? Tapos yun po, maganda na yung takbo niya. Bigla siya tumigil. Takbo na naman, tapos tigil na naman. Alright? Ano yung sabihin? Pangalawa, nagaganap among the rest of inconsistency. Number one, immaturity. Number two is what? Inconsistency. Pabago-bago. Amen? Amen? Until ngayon, mamaya wala na. Alright? Okay? Ngayong Sunday, ano? Ang taas ng kanyang spiritual life. Revive na revive. The next day, baksak na naman. Di ba namin siya? Amen? Until ngayon, lingkod na lingkod. Naglilingkod na yun. Sumunod na araw, next week, ayaw na maglingkod. Ano yung siya? Amen? Inconsistency. They are up today and down tomorrow. Okay? Now, hindi ito maganda sa isang Kristiyano. Amen yung siya? Amen yung siya? Okay. The Christian should be longing and desiring to be secure and stable. Mahalaga sa atin na meron tayong pagnanasa na tayo may what? Secure and what? Stable, matatag. Dependable, strong, usable. Ano na ba ulit? Amen? Secure, stable, strong, and dependable. Alright? Na talagang tayo yung mapagtitiwalaan, maasahan na darating yun. Di ba ba? Darating yun. Mag-preach yun. Magtutuloy, aayot yun. Hindi, darating niya siya. Baka hindi maganda ang mood niya ngayon. Hindi dapat ito sa Kristo. Inconsistency. Now, ay, kasi na-test mo na ba sarili mo? Yung tinatawag ng maximum potentiality. Isang mo nito, for example, ganitong nakaraang Biyernes, Sabado, yung ating mga kasama ko sa Angeles, talagang pagod sila, tapos ko lang kung gutom. Kasi wala nakapagod din lang yung talagang busog, di ba? Talagang pagod, hindi ba kasi talagang hindi rin nakatulog, pero kinabukas ang trabaho ko rin namin. Diba? Okay. Yan, umuwi sila, may mga pinuntahan pa, talagang pagod sila. Lalo ako naman kulang sa tulog, kumakain naman, trabaho talaga, siksikan sila. Ngayon, sa mga pagkakataon minsan, doon mo rin ma-test yung Christianity. Na sa kabila ng pagod mo, hirap mo, minsan talagang susubukin ka ng Lord, bibigyan ka ng nakakaasar ng pangyayari sa buhay. At tingnan natin kung makakangiti ka pa at makapakita ka pa rin ng kapakumbabaan mo. Amen po rin? Amen? Amen? Doon makikita yung maturity mo. Okay? Pag-usap tayo, sa gitna ng maraming mananampalataya, minsan nasundot ka na susubukan. Kapag pagod ka, kulang sa tulog, maligutom ka, minsan matetest ka. Okay? Kung susunod ka pa ba
kung gagawin mo ba yung pinapagawa sa iyo. Alam mo? Ito ang gusto ko. Kung talagang mature ka. Okay? Ano yung pangalawa? Inconsistency. Inconsistency. Alright? We need to learn to be consistent. We need to learn to be what? Hindi ito kusang ngayon. Ito po yung natututuhan. Ito po yung commitment. Ito po yung dedication. Para hindi ka talaga pabago-bago. Kaya ang lagi talagang challenge mo. Make a commitment na anuman ang nangyari, hindi ka magbabago. Hindi ka tatalikod. Hindi mo itatakwil ang iyong pananampalataya. Amen? Hindi mo iiwan o tatalikuran ang iyong ministry na iyong ikinabit ang iyong sarili. Amen? Kasi gusto na tayo, hindi may commitment. Di ba? Minsan, kung saan mo yan, nag-commit ka dahil lang sa emotion. Na-touch lang ang emotion mo. Di ba? Kaya we need to learn how to be what? How to be what? Consistent. Hindi ka magbabago. Sa dalawang bagay. Number one, in our love for the Lord. Okay? We need to learn how to be consistent. Number one, in our what? Yes, sa ating pag-ibig sa Panginoon. Amen? Hindi mo tatalikuran ang gawain niya. Mamahalin mo siya. Hindi mo siya ikatiyan. Okay? Hindi mo siya itatakwin. We need to learn to be consistent in our love for God. Ano man ang mangyari, I love my Lord. I love my Lord. I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon. And love for the Lord needs to be genuine and without hypocrisy. Pakilakas na? Ang pag-ibig sa Panginoon ay kailangan ay what? Tunay. Ano yung pangalawa? Yes, walang pagkukunwari. Hindi paimbabaw lamang. Amen? Of course, para makita mong genuine, nasubukan ka na. Amen? Nasubukan ka na. Si Peter, nasubukan siya. 3 times yung pinagkailangan Panginoon, di ba? 3 times. Kaya nung harapin siya ng Lord, 3 times din siya tinanong ng Panginoon, Peter, lovest thou me more than this? Amen? Kung ito lang siya, oo, ipinagkailangan niya. Pero hindi nagbago yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. Amen? Nagkaroon siya ng tunay at talagang mapait na pagsisisi sa kanyang nagawa. Yes, we need to learn how to be consistent in our love for the Lord. Pag mahal ng Panginoon, makikita yan sa prayer life. Amen ka siya? Amen? Okay. Yung genuine love sa Lord, makikita yan sa yung prayer life. Matamis pa ba ang mananangin sa iyo? Tama? Pangalawa, nakikita yan sa iyo what? Sa iyong pagbabasa ng Bible. Diyan kanya kinakausap eh. Amen siya? Kung sabihin, I love you, Jesus, kung hindi ka naman prayer po. I love you, Jesus, pero hindi mo naman binabasa ang Bible mo. Tinotoo mo sarili mo. Okay? Ano ba? Nakikita yan sa reading mo. Tama? Hindi ba kinakaya pang Lord? Tama? Lord, if you love me, keep my commandments. Makikita sa reading mo. Makikita yan sa reading mo. Okay? Itong tatlong ito ay manifestation lamang ng tunay na pag-ibig sa Panginoon. Amen? Amen? Prayer, Bible, giving, soul winning. Alright?
But sad to say, ito yung naghahanap na kasalanan sa gitna ng maraming Kristiyano. Immaturity and inconsistency. Napakadami. Pasulpot-sulpot na lang sa church. Okay? Pasulpot-sulpot, pamisan-misan na lang naglilingkod. Ito yan. Okay? O sa tulisin yung sa member natin, napag-usapan namin yung tungkol sa giving. Sabi ko, obserbahan mo, nung sa kanila talang natin, yung thanks and offering, alam na namin mo yan. Pero subukan mo na dimisa mo na sa loob ng 1 month, huwag ka bumungkit ng giving, bababa ng giving. Bumangkit ka, tataas yun. Di ba namin? Amen? So, hindi ganun din. Subukan mo na kung ito na sa winning. O dito, bakit mo? Undaw na lang yung sa winning. Sabi po, hindi consist. Pababa. Kaya, huwag sana itong maging laganap sa ating church. Amen? Santa Cruz ng Buddha. So we need to learn to be consistent in our love for the Lord. Pangalawa, in our love for the church. Ngayon, pangalawa, una, in our, sa ating pag-ibig sa Panginoon. Pangalawa, in our love para saan? Sa church. Okay, be consistent. Paging consistent tayo. Salamat sa Lord. Sa mga kalalakihan natin na talagang maasahan. At talagang kailangan ko ng tulong ng mga kalalakihan natin. Kailangan ko. Diba? Kung kailan naman nagkakaako, yung magiging nagkakaita. Bigla naman, parang hindi ko kasi, tatlong church na mga hinawag. Santa Cruz. Sa may isa. Asa isa rin. Ang Ingles. Hindi ba? Hindi ako pwedeng magpabaya. Pag nakita naman ng iba sa akin, talagang pinagkatiwala sa akin. Ito, gawin mo rin ito. Alam mo, hindi ba nagkatawag mo rin ito? Kaya kailangan ko ng support nito. At bukod doon ay alam ng iba sa inyo. Umiiwas ako nung pa na magturo sa Bible School. Ayaw ko. Pero alam niya yung nag-aaral yung Marty. Ano ko eh, talagang personal na ako na-usap ko sa mga na magturo sa Bible School. Hindi ako makakalimutan. Kaya kung pag hindi ko kaya, gigibot ito. Kahit twice a month lang. Kaya, tulungan niyo ako. Kaya naman, tulungan niyo ako. So, 4 na. Amen? Lipat nyo ba? Lipat nyo ba? Yung bahay namin nilipatan. Pag nilipat ako, so yun may hindi ko. Amen, Krishna? Of course, I can do all things through Christ. Amen? He strengthened me. Anong kailangan lang? Anong kailangan? Mahalaga naman ang member ng Calvary, Santa Cruz, Tulpan, at Angeles. Ano ba? Nagmamature. Ano yung pangalawa? Consistent. Amen? Pag kailangan kita, andyan ka. Pag tinawag kita, punta ka. Amen? Tulungan mo ako. Amen?
Iingatan niya yan. Amen? At mag-iingat siya ng kanyang sarili, tama? Sapagat ang pag napintasan ka, kapintasan ng buong church yun. Pero pag may pag-ibig ka sa Lord, may pag-ibig ka sa kanyang church, iingatan mo sarili mo, sapagat may patutuhan taglay-taglay. Yeah? Okay. Kaya nga, yes, okay? In our love for the Jews. Kailangan na makita ko yung talaga yung prinsipyo natin, diba? 3 to thrive. 3 to thrive. Lahat ng ating mga magagawa, okay, ay nasa church. Sunday morning, Sunday night prayer meeting. 3 to thrive. Consistent, dependable, usable. Okay? And lastly, nalagana, indifference. Ano yung pangatlo? Indifference. Yun ang tatlo yan. Immaturity, inconsistency, and number 3, indifference. Pagwawalang bahala. Amen? So yun ang ating napunta. No? Okay? Now, yung nabanggit ng ministry ay hindi po ministry. Ministry natin lahat ito. Amen? Ministry natin lahat ito. Alright? Eh, hindi ko talaga makita na hindi lang ako ang talagang concern, kundi lahat ng member natin ay may pagmamalasakit. Hindi tayo nagwawalang bahala. Alright? Hindi tayo lukewarm. Yes, okay. Tama naman na kontento ka kung anong meron ka. Tama yan. Pero hindi tama kapag kontento ka na sa iyong buhay spiritual. Hindi tama yun. Tama? Mahalaga na nag-a-aspire ka pa na marami ka pang marating, magawa, and then, tumibay ka pa. Liwanag ba? Kaya napakalaga talaga na yung self-evaluation. Amen? Eh, kung yun ang malaman mo na kailangan na magagawa doon, okay, ready ka. Amen, Krista? Amen? Kasi ba si Rochelle? Kasi ba si Rochelle? Pinapag-usapan kami. Pareho namin napansin. Mga nagdakay sa church. Pero pag may church service, malaki-lakad. Ano sa iyo? Ang tawag doon, indifference yun. Indifference, ha? Now, okay na. Okay. To be indifferent is having, to be indifferent is having no particular interest or sympathy. Yan po yun. It is called unconcerned. Okay, ano ibig sabihin indifferent? Tagalog ay pagawa ng bahala. Walang particular na interest or walang sympathy. Walang malasakit. Huwag mangyari sa akin. Kaya pag nakita mo na hindi nakakapag-church ng isang tao, ganyan. At malapit ka naman, bahala, pupunta mo na yun. Amen? Iniiwasan ko na hanggang maaari ay yung pagkatapos ang Sunday na service, tsaka babangin sa akin, wala ko sa pagkakas. Tapos na service tsaka binanggit. Barang isa, Sabado pa na, o wala siya ng umaga, pagkatapos na service, binanggit sa akin. Yan isa, Sabado na, wala tayo bago. Yung Sabado o Sunday na umaga, may magagawa pa tayo. Pero yung Sunday night na, uwihan na, tsaka mabuhitan, okay? Kahit yun ay pagsabihin ko, kapag hindi ka nakarinig na hindi mo naman babalikin, tapos na yun. Diba? Ang ating pag-usapan ay, ano ang dapat natin para sa susunod na Sunday na doon ka.
ng kawalang malasakit o pagwawalang bahala. Amen? Nakikita siya itong 3 araw natin sa Angeles City. Alright? Nakita natin yung mga dapat ayusin. Alright? Kailangan nila, naturuan sila, paano kakanta. Kasi yung standing on the premises, ano ba ito? Showers of blessing, ano ba yung Biyunan lang, pare-pareho ng tono. Iisa na. Yung 3 organ, magkakahiwalay. Diba? Totoo yan. Kailangan niya ng totoo. Okay. Hindi ko sila pinatawan na nakita ko. Pababa na. And then, yung giving them, crucial na. Hindi na ayos. Now, masigasig ang mga kabataan, masigasig sila, pero may kulang pa. Si Brother Mark, very willing siya na magturo. Okay? Pero honest naman siya. Hindi ko lang naging gusto. Okay, hindi ko lang gagawin ko. Alright? Tingin ko talaga sabi ko, hindi naman ako talaga para dito. Kasi walang tatay. So, nakakaawang gawain na talagang ipinagkatiwala na sa atin. Amen? Mahalaga talagang ating pagmalasakita at magawa natin ang paraan. Paano pa natin maitataguyod ang gawain doon sa Angeles? Alam niyo, pinakinggan mo, di ba? Kung gusto ko, pagtapos gawin ko ng Calvary Bible Baptist Church, Angeles City. Rochelle Bible Baptist Church. Yung maganda pa rin, bahala din sa Pastor Flores. Ang maganda natin ang gusto yung nakaraan. Okay, but of course, tapos na yun. Amen? Sabi nga ni Pablo, no? Okay, dinutin ko rin nakaraan, ang mahalaga ay yung tutunguhin ko pa. Forgetting those things which are before. Kaya ang mahalaga lang ay huwag mawala yung ating pag-ibig, huwag mawala yung ating pagmamalasakit. Okay? Now, bakit? Sapagkat kapag nawala yung ating pagmamalasakit, mayroong consequence yung indifference. Hindi mo correct. Ano ang ibinubunga kapag nawala ang pagmamalasakit? Okay? Or tayo nagwalang bahala. Dalawa lang po. Number 1, the cause of Christ will suffer. Okay? Anong consequence with our indifference? Number 1, the cause of Christ will suffer. Anong cause of Christ? The church. Mission. Ministry. Ito po, magsasuffer yan. Kapag binabayaan natin yung ating magawa niya, ano mangyayari ba? Meron ilang Baptist Church doon sa Balay doon, tsaka evangelical, pero walang soul winning. Alright? Ngayon lang nakatikim. Ang lugar na yun sa mga baba na mga kumato sa pinipugin lang. Hindi siya nakatikim. Number 2, ang muli, we let others fall into Him. Kapag tayo ay nagwalang bahala, no? Maraming tao ang mahuhulog doon sa impyerno. Okay? We let others fall into Him. At maaaring ilan dyan ay
miyembro pa ng mga pamilya ninyo. Parang iba dyan mga kamag-anakan, kaibigan ninyo. Okay? Kaya ano natin gagawin? Ano natin gagawin? Alright? Iwanan natin ang immaturity. Tunguhin natin ang paglago sa Panginoon Kristo. Amen isa? Amen? At huwag tayong magwalang bahala. Pahalagahan natin ang gawain ng Panginoon. Okay? At let us learn to be consistent. Be consistent sa ating pag-ibig sa Panginoon at sa ating pag-ibig sa Kanyang church at sa Kanyang ministry. Huwag tayong magwalang bahala. Amen? Amen isa? Pray. Pray natin. Ang pastor, ang mga gawa nito na nakaatang sa ating mga balikan. Okay, kasama ng ating mga anak na church na mga mission. Gaya ng pagpagpaging ng Lord Jesus.